So at this point, gusto lang nating malaman, ilan dito sa mga suki natin na dati nang nanonood sa ating mga Tuesday show? Can you please type the number 2 sa chat box? No? Whether you are nasa Facebook or nasa Zoom, yung mga suki. At saka sa mga first-timers naman, can you please type the number 1 sa chat box? Yan, para malaman natin kung ilan dito ang mga bago at kung ilan ang mga suki na natin. Can I see the number 1s? Yes, I see all the number 1. Ang dami pala, no? Ang dami. Talagang ang daming mga fans ng ating guest. Okay. So, dahil maraming first-timers ngayon, I hope yung mga number 2, yung mga suki natin, allow me to give a short intro ha, short lang. Ako po ay si Mami Negosyo, but like my coaching clients, my students, and my mentees, you can call me Mami N for short. And together with my husband, kami po ay retired business owners na ng maraming mga negosyo. No, among them, may nagtatanong, ano ba mga negosyo ninyo, Mami N? Well, we were franchisees of Chowking for 18 long years. We were also licensees of STI College in Zamboanga City for 28 years, malapit sa Sibugay. Okay? Owners din kami ng mga computer repair shops, pension houses, at jewelry stores. At meron kaming branch dyan sa Sibugay. And now, sa aming retirement, naipasa na po namin ang aming mga businesses sa aming mga anak. And ang ginawa namin ay nag-focus na kami. Especially me, nag-focus na po ako sa pagiging author, pagiging online business mentor, coach, speaker, a course creator, at saka content creator. Dahil ang mission ko is to help and guide Filipino business owners like you to grow your businesses more easily and faster. Kaya po meron tayong mga free videos at mga programs na tulad nito. I'm sure nakikita ninyo yung ating mga free videos sa lahat ng mga social media, right? Kasi alam nyo, what makes me happy now as a retiree is sharing with you lahat ng mga lessons na natutunan ko in my 40 plus years as a businesswoman. Para hindi nyo napagdaanan yung mga balde-balding luha na iniyakan ko. Sana mas mabilis na for you to be successful. So, if you would want to be the first one to access the lessons that we have, I would like to invite you to subscribe to our free na newsletter sa email and sa aming free na starter kit. Yan. So, these starter kits and the free newsletter will allow us to continue learning from each other. Hindi lang naman kayo ang natututo sa akin. Sometimes, ako natututo rin, no? Sa mga sumusulat sa akin, sa mga nagko-comment. So, sign kayo dito, no? Sa maminegosyo.com. Yan. maminegosyo.com lang. Madaling tandaan. Okay? Marami po kaming mga freebies. Again, it's maminegosyo.com. Now, today, we're going to be talking about making content that helps people. Hindi lang helps people, nakakatulong na, at it's also making money for us. Alam niyo yung guest natin, konting kwento lang, no? Background kwento. I met this man sa Take-Off Summit event that was organized by Lorus Enterprises in the first quarter of 2024. Last year pa yon. No, siya yung first speaker. Actually, siya yung last na speaker doon sa event na yon. But he talked about video creation. So, ang daming naging speaker, pero siya lang, sa kanya lang ako nag-sign up. Dahil I really wanted to learn how to create better videos. Kaya, sa kanya po ako natuto mag-create ng videos. I put out 3 videos a day sa lahat ng platforms. At natuto rin ako magkapag-gain ng followers through my videos. Kaya dahil sa kanya, yung aking Facebook na page na at that time is dalawa lang ang followers, ngayon ay more than 800,000 followers na. Diyan sa program niya. No? So, ang dami niyang tinuro sa aming technique. Hindi ko lahat nasunod kasi medyo hindi ko na kaya at my age, kaya medyo simple lang. Pero marami pa siyang naituturo na mas magpapaganda ang inyong mga videos. So, kami, isa sa mga requirement doon sa aming classes is to post videos. Sabi niya, kahit na pangit, mag-post kayo hanggang matuto kayo kasi mag-i-improve kayo araw-araw. At napakatyaga niyang tinuruan kaming to produce good videos. So, we were required to post videos daily, kahit isa lang. Kaya, dahil requirement yon, so, naging habit na sa akin na nagpo-post ako ng video. Nag-umpisa sa isa, naging 2, naging 3. Kaya ngayon, 3 na ang videos ko everyday because of him. He is my mentor. And dahil sa kanyang programa, natanggal ang nervyos ko at saka ang takot ko sa pag-produce ng video. Kaya kung kayo ay takot na naiilang kayong makita yung mga mukha ninyo sa video, study, mag-enroll kayo sa kanya dahil promise, mawawala yung takot ninyo. Kaming mga magkakaklase, lahat kami online at meron kaming mga videos. Okay, so since I have learned from him, I've been able to produce content na nakakatulong na kumikita pa ako. And because I also want you to have that, even if you're a business owner, even if you're a
freelancer or whatever it is that you are doing, inimbitahan ko siya to be here para turuan niya tayo kung how can we create content that will be helpful to others but at the same time kikita pa rin tayo, no? So, without further ado, allow me to welcome ang aking amazing na napaka-poging young mentor na si Coach Alec Cuenca. Yeah! Grabe! Thank you so much, Mommy N. Grabe naman. Fun girl ako kahit na hindi na ako girl. Grabe yung introduction mo. I think it's one of the best introduction that I have ever heard. Thank you so much for being here. I'm super excited. Wow, thank you, Coach Alex. Thank you for joining us today. And I'm going to ask you some questions. So, umpisahan ko na, Coach Alex. Journey. Let's talk about your journey. Can you share your story about how you started creating content that both help people, nakakatulong na, at nakaka-make money pa? Again, maraming salamat for this opportunity to share. And etong storya ko, kung paano ako ngayon nagtuturo ng content creation is hindi po siya pinlano, hindi siya parang bata pa lang ako. Sabi ko, gusto ko nang tulungan yung mga business owners na gumaling sa content creation. It's more of an accident. Kasi naalala ko, when I started creating content, it was back in 2018. And I experienced my first ever heartbreak. First time ko maka-experience ng parang super hirap na problema sa buhay. And for me, ang ginawa ko is I recorded or I documented the process. Inaral ko kung ano yung mga bagay na makakatulong sa akin and then I started sharing it online. It was more of a hobby for me but I realized na, I can use this to help other people. And at the same time, sabi ko, hindi ako magaling magsalita. So, magandang practice to sa akin. So, ang ginawa ko is inaral ko siya at the same time, nagpa-practice akong mag-public speaking, nagpa-practice akong magsalita. Even, back in 2018. Pero again, more on the hobby side lang yun. 2021 came in. And then, ang sabi ko, 2020, nag-pandemic. Sabi ko, medyo, syempre, alam naman natin, nung pandemic, parang lahat ng plano, nawala. So, for me, sabi ko, sige nga, try ko nga tong content creation. Like, seryosohin ko nga to. Bigyan ko lang yung sarili ko ng 6 months to see kung meron ba talagang something dito sa content creation. So, ang ginawa ko is, for the next 6 months, I just did what you did. Mommy N, alam mo to, tinuturo ko din talaga to na ang simula ng lahat is consistency. Matanggal yung limiting belief mo na kailangan mo na magandang idea. Hindi everyday pwede kang may isang post. And so, for me, ganun din ang ginawa ko. Everyday, post lang ako ng post, right? And then, after mga 5 weeks or 6 weeks na nagpo-post ako dire-diretso, that's when I first hit my first 100k videos. And then, after that, the next day, I hit 200k views na videos. And then, I hit 300k, 500k, 1 million. So, now, meron na akong parang, meron na akong isang video na gumagana. Ulit-ulitin ko na lang to. And then I was able to scale my content or my social media following to 1 million followers on all of my social media platforms back in 2021. And then, that's when I realized na, parang medyo na ma-master ko na to. And I know that there's a lot of people na mas magaling sa akin, na mas expert sa mga bagay-bagay. And kailangan lang nilang matutunan kung paano gumawa ng content. So, doon ako nagsimula magturo. I started doing TikTok workshops back in the 2021. TikTok workshop, podcast workshop, content creation workshop, digital marketing workshop. I was just doing these classes because I love to teach. I love to help people. I love to train people on how to do this. And then, I started, having kind of like that side business up until na-realize ko na ang daming business owners ang may kailangan nito at kailangan ko rin magtuloy-tuloy sa pag-train at pagtuturo ng content creation. So, for me, ang ginawa ko, hinila ko na yung partner ko in life. Sabi ko, tulungan mo ako, help natin to. I think we can build something out of it and we can help a lot of people. And so after that, I started a company called Co-Create. And now, we're doing programs, workshops, and we're even doing content for a lot of people. So yeah, basically, Mommy N, yun ang pinaka-storya natin. And happy ako na at one of the events that I spoke to, nag-cross yung landas natin, di ba? Dahil alam ko na you're really helping a lot of people. You're blessing a lot of people with your content. And I'm just really happy every time ay pinapakita ko yung content mo, yung account mo sa mga tao. Like, pinapanood ko yun, sinasabi nila yun. And I'm just really happy to know that I've been part of the journey where you attended our program as well. So just maraming salamat, Mami. Sabi ko nga, kasalanan mo yan at ako'y naging viral na matanda eh. Anyway, napaka-inspiring ng kwento ni Coach Alec. Sana na-inspire kayo. Heartbreak would think heartbreak ang naging blessing. Tapos naging opening. Yung happy, naging sa pagpapractice
practice naging pera, no? Yes. Kaya ang ganda nun, sabi ni Coach, dapat lang talagang seryosohin. No? So balik tayo sa question, Coach. Ano yung mga nakikita mo naman sa dami ng mga tinutulungan mo, no? Ano yung mga most common mistakes that you see, yung mga bagong content creators na yung mga ginagawa nila when they are trying to build something that earns income? I love that question, Mommy Ann. Super ganda ng question na yan. I do believe, ang isa sa mga pinakamalaking pinaniniwalaan ko is maraming tao, ang tingin nila sa content creation ay gumawa ka lang ng entertaining na video or parang kailangan lang matuwa or makakuha ka ng maraming likes or maraming views. But they don't understand that content creation is actually a selling process as well. And I do believe na more than learning content creation, you need to learn content creation the right way, na marunong kang magbenta kasi may tamang paraan ng pagbebenta sa content. And for people na may intention talaga na kumita online, iba ang intention mo kapag magpapasikat ka lang ng pure entertainment o gusto mo maging influencer, gusto mo lang maging famous, versus kung gusto mong kumita sa content creation, iba ang strategy mo dyan. So, really learning ano yung step by step na kailangan mong gawin para magbenta online is very important. That's one. The second biggest mistake na nakikita ko, Mami Ann, is they quit too early. Alam mo to, Mami Ann, di ba? Kaya rin one of our programs talaga, it's 90 days. Okay lang, makamiss ka ng isa, makamiss, sure, but you get back up and you continue posting. Because from what I'm seeing, Mami Ann, in our company as well, we create the content for the business owners now. We have that service na just the past year. We see na it takes around 3 months to get momentum na makilala ng Facebook, ng TikTok, ng ibang mga platforms na, uy, content creator to, i-push natin to sa mga ibang tao. Kailangan consistent ka for the next 3 months. You give it at least 3 months. Yung iba, swerte, 2 weeks pa lang, nagpa-viral na, ang dami ng followers. Yung iba, 1 month, yung iba, 2 months. Pero ang safe to say is like around 3 months. And then, once you get that attraction, once you get that eyeball, mas madali nang magbenta kasi marami nang nanonood sa'yo at pinagkakatiwalaan ka na. So yeah, they quit too early. Yun ang pangalawang nakikita ko. And pangatlo is they don't operate on systems. Very, very important. They don't operate on systems, meaning ang iniisip nila sa content creation, kailangan ngayon isipin nila content nila, gagawa sila ng content, and then hayaan mo na. Then bukas iisipin ulit nila kung anong content. Like, nakakapagod yun. And ayaw naman natin yun, di ba? Gusto natin meron tayong sistema. Meron tayong system, paano tayo mag-generate ng content, paano tayo gagawa ng content, paano natin i-share to online. So you got to think of it as a system na pwede mong i-break down into different parts na pwede mong isa-isahin, pwede mong process step by step, pwede mong even delegate it to other people, hire someone, mga Gen Zs, madali na sa kanila yan, and then create a system for it para hindi ka nahihirapan, right? I think, Mommy, and you also do this, di ba? Nagpa-batching ka rin ng content. Like, for muupo ka, you create content, you like shoot content, and sa isang upuan, you shoot maybe 7 or maybe 14 pieces of content. In our company, we ask like 4 hours na meron na kaming content for like the whole month, right? 30 pieces of content. It's possible if you have the right system for it. At para hindi ka ma-burn out, yun ang gawin mo. Maggawa ka ng system. So again, yung tatlong yun ang feeling ko na mga malalaking mistakes ng content creator. Okay. So thank you so much, no? So taking notes, selling process, ang ng dapat consistent at dapat may system, no? So true and very helpful. Yung pala ang ginawa amin. Hindi ngayon ko lang naintindihan. Kami, unod lang kami ng sumunod anong pinagawa mo. Tama yon 3 months. Kasi siguro mga about that time. Bago ka pansin ng algorithm. Okay, so question number 3. How do you balance making content to truly help your audience? Paano, di ba yun, makatulong na, makakamonetize pa? So, paanong nagawa yun? Aside from those 3 things that you mentioned. Another very important question, Mommy, and I love it. Medyo gusto ko yung mga as early as now, sagutin na natin yung mga importanteng questions, no? Na para makuha na agad yung value ng mga tao. So, those 3 things, it will allow you to build trust and awareness sa mga tao. But how you monetize, paano ka kumita online, it's a different thing, right? And you got to learn how to actually monetize it. Okay, so everyone, listen up. This is how you monetize content. There's 2 ways to do it. Number 1, we call the direct monetization.
Direct monetization meaning yung kinikita mo sa AdSense, no? So if a lot of people are watching you, you can earn from the platform. Ibig sabihin, si Facebook, pag maraming nanood, if you're part of the creator monetization program and maraming nanood ng video mo, you will get paid for it. If ginawa mo yan sa YouTube, it's the same thing, right? However, dito sa Pilipinas, like those two platforms lang yung nag-aalaw na makagawa nun sa'yo. If gusto niya talagang kumita, profitable, I do not recommend going for this. No? Kung meron man sa direct monetization, bonus na lang yan. The second one is the indirect monetization. The indirect monetization is selling a product or a service through your content outside of the platform. Ulitin ko, indirect monetization is creating a product or a service or selling a product or a service through content creation, right? And dito na yung, for me, biggest potential of all, right? Is because you can sell maybe chargers or you can sell, wallets or bags. Kung sa TikTok ka gumawa, gagawa ka na ng content, magbenta ka affiliates, ang laki ng pwede mong kitain. One of our team members, na-share niya lang kanina, kasi sa company namin, required sila, pinipilit namin silang gumawa ng content lahat. And yung isa naming parang accounts manager, nag-create siya ng content sa TikTok. One video, no? Okay lang ba mag-share ako ng mga numbers dito, Mami? And okay lang naman, di ba? For sure. One video earned 150,000 within a week. Okay? Wow. 150,000K in a week. 150,000 sa isang video lang po. And this is through the Yellow Basket sa TikTok. Really amazing stuff. Gulat ako kasi hindi ko rin akalain na pwede yun. And then for others, it can be like really e-commerce. Maraming mga clients kami na mga business owners na nagbebenta sila ng mga part sila ng mga e-commerce platform. When they started creating content and we helped them do that, ang dami nilang inquiries kung paano maging resellers, distributors, right? Paano makasali sa team nila. So that's one way to do it. Like kung meron ka talagang binibenta by the back end, if you're, hindi ko pala na-share, no? Pero dati po akong insurance agent. Dati ako nagbebenta ng insurance and dito ko unang tinry yan. Kasi sabi ko, uy, magaling akong gumawa ng content pero wala pa akong binibenta. So nung sumali ako sa insurance, tinry ko siya. Nagbebenta ako ng insurance through online and first month na nakasali ako, I sold 16 policies through content alone. So that's the indirect way to do it. And that's, I think, where the biggest potential lies. Ang dami sobrang laki ng potential nun. If alam mo lang i-bridge yung content mo sa binibenta mo, kailangan mo lang itawid yung or i-convert yung content mo. If I may give like a tip, a secret as early as now. Kaya sinabi ko kanina, 3 months kailangan yung build. Our strategy that works for a lot of our clients is for 2 months, wala kang ibebenta. Kailangan mo lang mag-give. Magturo. That's when you kind of act a very non-selling way that people can trust you and buy the things that they want from you. So, follow that strategy and for sure, any kind of business, pasok to, the strategy works and you can now start to earn from content creation. I mean, sobrang dami nito, Mami N, pero hindi natin ito maiisa-isa lahat. Pero yeah, I think that's it. Yeah, so good, no? So, direct and indirect. Tama yun. Yung kala ng iba is tayo yung babayaran ni Facebook or ni Google or ni YouTube. Hindi tulad ng mga babalitaan nating million audience nila. No? Dahil tayo ay kokonti lang, actually the indirect. Magbenta tayo ng mga products. And maraming ang ways, no? Kaya kailangan talagang matuto tayo kay Coach Alex. So, yun. I will skip some of my questions para I don't ask so many things. Pero I'd like to ask about Co-Create Studios. Dahil you mentioned Co-Create Studios. Paano mo silang natutulungan? Paano mong natutulungan ang mga business owners at ang mga creators to make better content na that will stand out online? Okay. Thank you, Mommy Ann, for that. No? So, nakwento ko kanina, I founded or I started Co-Create Studios or Co-Create Media last year because of a demand. Nagsimula po ako, ang tinuturo ko is yung pinaka-basic, no? From people who have zero following to how to get their first 100K followers, how to get their first 1 million views. And I teach them to do that. So dati, coaching po yung ginagawa ko. We still have our coaching offers, our coaching services, but it's kind of medyo secondary na siya ngayon. Dahil a lot of people come to us for us to create their content. Dahil alam ko naman na ang mga business owners, syempre, busy na sila. Wala na, parang gusto na nila mag-focus na sila sa business at hindi na nila isipin yung content creation.
So for me, of course, if I help them through coaching, I hold them accountable. Like, I really make sure that they post every single day. And meron kaming feedback session every single month. It's a whole coaching structure. But then, if we do it for them, we just ask them to like meet us 4 hours in 1 month, and then kami nagagawa ng buong content for them. Kami na magpo-post, kami na mag-shoot, kami na mag-edit. Kahit sa bahay nila, pupunta kami. Kahit kung sa office nila, pupunta kami to do that. And essentially, what we do is we jumpstart their personal brands or whatever product that they have. Meron kaming mga clients from real estate. Meron kaming clients from insurance companies. Meron kaming mga clients from e-commerce. People who meron din kami doctors or chef. Na meron na silang business na ibinibenta na naghahanap na sila ngayon ng ways to amplify their marketing. And one of our solutions is to build their personal brand. Para, in that sense, pag malakas ka, kilala ka online, di ba? Minsan kahit anong ibenta mo, bibili na ng mga tao. Kasi they trust you already and they believe in your brand already. Right. So yeah, that's what we do. We help shape very influential people and amplify their mission online through content creation and personal brand. Yan. So thank you very much. No? So sa mga nanonood, lalo na yung mga business owners, know that Co-Create is a company that can help you in your branding and in your marketing. Okay, so can you share another example aside from me, syempre, no? How one of your coaching clients transform their content na both helping their audience and to increase their income. Alam ko marami yan, coach. Siguro isa sa mga very, very proud kami na natulungan namin is, I'm not sure if you're familiar with Miss Peng Mendoza. Oh, yeah. So you can search her on Facebook, on TikTok. But I remember, Peng Mendoza, lumapit po sa amin si Ma'am Peng nung, I think it was last year, almost the same time right now, mag-iisa. Tama, kaka-renew lang niya after 1 year. Lumapit po siya sa amin. And she was stuck because she was creating content. By the way, she's in the networking business. And I think she's the biggest doon sa networking niya. But she wants to grow pa. She wants to scale her influence. And she's been creating content for 5 years. Before pandemic pa lang, gumagawa na siya ng content. I think 2018, 2019, gano'n, gumagawa na siya ng content. And lumapit siya sa amin, she was stuck at 30,000 followers. And at the time, medyo masaya na naman siya. Like, okay na ako. Okay na gumagawa ng content. But she knew na there's still this next level for her. So when we talk, I noticed one thing. And syempre, I wanna be as honest as possible para alam ko na I wanna give my feedback isa para ma-apply nyo na agad. Right? I love doing that. If makita nyo ako sa labas, lapitan nyo ako, manghingi kayong advice, magbibigay ako. No, hindi ko kayo bibentahan pa or whatsoever. If you ask me for advice, I will give it to you so you can apply it isa. So binigay ko yung advice. And sabi ko sa kanya na it's good, but you need to make it, ang pinaka-advice ko is you need to understand your target audience better. Meaning, kailangan alam mo kung paano sila kausapin. Kung ang kakausapin ba natin ay mga Gen Z, mga Gen X, mga business owners, kailangan language-wise na iintindihan nila. So what does that mean? There are some things na maybe madali siyang ituro in the terms of networking, but this time, ilalagay natin siya sa mga terms na maiintindihan ng target market mo. And for her, sabi niya gusto niya ng mga Gen Z na pumasok sa business niya, sa networking business niya. And so we did that. We turned her content into ways na mas maiintindihan or mas sapol yung mga millennials and mga younger generations. Lo and behold, we started working together. She started at 30,000 followers. Ngayon, she's at 900,000 followers in her Facebook page alone. In her TikTok, that's another story. But the most important or the biggest impact of all is we positioned her as an authority in her space, na ang nangyari ay there's a lot of people across the Philippines who's inquiring to be a part of it, who's asking for mentorship na makasali dun sa networking business nila. And this comes every single day, right? So that business side, happy na siya doon, nag-grow siya. But another one is, and very proud din kami dito kasi ang side hustle namin, Mommy N, hindi ko lang na-share, is we also love to do events. Gustong-gusto namin ng events, na kaya rin kami kumuha ng may studio kami ngayon sa Kapitolyo kasi gusto namin nagke-create ng mga events. So ang ginawa namin kay Ma'am Peng is we did a meet and greet for her and for her community. So people flew in from Davao, Cebu, meron pa from Canada, worldwide din siya. A lot of people watching from the States as well, just to be a part of her meet and greet. And very nakakaiyak kasi there's a lot of people na nagbago na talaga yung buhay
buhay nila because of the contents na nagawa ni Ma'am Peng. And I think Ay. more than the business, Mommy N, yung purpose na nakatulong ka sa tao, yan ang biggest happiness namin for our clients kasi we amplify their mission in this world. So yeah, yan ang ano po, Mommy N. Congratulations, Coach Alec. Congratulations din kay Ma'am Peng, no? Ang dami siguro na ngayon, after listening to you, that who would really want to start creating content. Yeah. Ang question na lang siguro is, mahal ba? Dapat magkano ba ang budget dyan if I really want to start creating content? So, if the question is, kung gusto mong magsimula ng content mo and tatanungin mo ako mahal, sasabihin ko na sa'yo that there's a lot of free ways to do it. Like, money is the least problem for you. Of course, if you have money, we can help you more. Pero ito na lang, ito na ang sasabihin ko sa inyo, pumunta kayo sa TikTok ko or sa Facebook ko or sa YouTube ko even, panoorin niyo yung mga attend. Like, I think here kay Mommy N, right? Tama ba? Correct me if I'm wrong, libre po ito. Tama po ba? Yes. Baka may naningil sa inyo. Guys, sumbong nyo kay Mommy N. It's a free workshop. Right. Something like this, and promise ko po sa inyo guys, the things that I'm sharing right now, ito rin yung tinuturo ko sa mga clients namin. Except for them, since nagbayad na sila, mas magaling silang mag-apply. Mas magaling silang mag-execute. For a lot of you guys na nanonood ngayon, and umaattend ng mga free webinars, medyo 50-50 pa kasi libre nyo lang naman nakuha. Pwede na, bukas ko na lang i-apply. No. If you learn from today and i-apply nyo ngayon, malaking tulong na yan for your content. Right? Execution is what matters, sabi nga ni Maricel. If wala pang budget, that's okay. But if you do have the budget, you can get in touch with me. Ayan, nilagay din yung link to learn more about our products and services. Our coaching packages start at 50,000 pesos. Good for 3 months yan. 50 to 100K, 1,000 pesos. For our VIP packages, it starts at 100 pesos per month. But we create the content for you. However, okay lang ba, Mami, and mag-share na lang din ako? Parang if people really wanna learn more about this. Yes, please. Yes, please. Here's the best part. If you want to learn more about content creation, okay, sobrang timing din kasi nitong invitation ni Mommy N. Sinabi ko nga, tagal na kami nag-usap ni Mommy N. Tapos nagkataon na tamang-tama, dito available ako today. Let's do the talk. Sabi ko, Mommy N, okay lang ba i-share ko din kasi sakto, I have an upcoming webinar. It's a webinar of 3 hours, full deep dives on, ituturo ko like step by step on how you could start your journey and have content for the next months to come. Like, it's not a very motivational, inspirational webinar. Medyo step by step po talaga siya. So, medyo action course siya for 3 hours. It's gonna be on June 7. And the best part here is it's only for 999 pesos. Okay? Wow. Only for 1,000 pesos only. I usually do this, alam mo ito, Mami, and ba? Mukha naman. Ang workshops ko ay around 10,000 pesos for like a 1-day full event. But then, sabi ko, I want to make like something because nararamdaman, ang dami talaga nagme-message sa akin on this eh. So sabi ko, ito, like first workshop ko for the year, I really want to make it as affordable as I can. It's just 1,000 pesos. On top of that, if you join the webinar, I will be giving you 2 of my courses na teaching you all of my systems, kung paano ko ginagawa lahat. Sa isang buwan, meron ka ng content. And tuturo ko din kung paano kang gumawa ng digital course. So I'll give you a course on how to create a digital course. So I'll give you 2 bonuses if you join the webinar, which will be had on June 7. June 7. Paki-post naman ng mga links. Yes, sorry. Yan, Kitang-kita. Ayan, nilagay ko na dyan. Sorry, hindi ko pa na-send kila Mommy N kasi nga, I wasn't supposed to share this. Pero nasakto lang din na meron akong workshop for it. So if you guys are interested in that, please do so dahil it's much more of parang step-by-step na siya. And lalabas kayo doon, meron na talagang plan for it. Will there be a recording? Yes, I will be sending you the recording. And of course, all the bonuses that comes with it. So if you're interested, send me a message. Or kung hindi pa kayo alam for it, I think I have a free webinar on it. I can send you it if you're interested or parang di pa kayo sure. But promise ko sa inyo guys, di kayo magsisisi. Yeah. Okay. So, ang daming mga interested. Just get in touch mamaya. Ilalagay namin yung link on how you can get in touch with Coach Alec. Yes, thank you. So now, let me continue with my question. The last time we were talking about stuff, next steps. You were talking about building a community around the content. Pero hindi na ako nakatuloy. Can you tell us more about it? Okay, I love this question. Okay.
if hindi nyo napapansin, content creation or just simply creating content is not enough right now. Before, the goal was to get a lot of followers. Tama? But the algorithm has changed, right? Iba na po ngayon. Kung mapapansin nyo, minsan nga kung sino pa yung mga fina-follow nyo, sila pa yung hindi nyo nakikita sa algorithm nyo. Pansin nyo ba yun? Right? Tama. Meron bang nakakapansin nun? Pag finallow nyo, parang sila pa yung hindi nyo nakikita. But then, etong mga random people na napapanood mo sa FYP mo, sa pagka-scroll mo, ibang tao, di mo naman fina-follow, pero napapanood mo sila. Right? And so, the algorithm has changed. While it's good to build authority, to get a lot of followers, ang mas mahalaga ngayon, and this is my prediction, right? I've been talking about this, alam mo yan, Mami N. Like, my prediction is that communities will be the next big thing online. And anong ibig sabihin ng communities? It can be Facebook groups. It can be WhatsApp group channels. Napapansin nyo ba yun? May mga broadcast channels because you want a place where you can connect with people, take care of people, nurture people. People can connect to you as well within a specific platform, right? So ngayon, mas mai-impress ako kung meron kang 1,000 sa community mo kaysa meron kang 1,000 followers. Kasi kung may 1,000 ka sa community mo, ito yung mga tao na alam mong like-minded. Ito yung mga taong medyo same kayo ng paniniwala, same kayo ng mga gusto, mga ambisyon sa buhay. So, communities are the next big things. Online and offline, no? Hindi na lang to pure online. But one of the fastest way to do it, if you let's say gumagawa ka na ng content and then gusto mo na gumawa ng community, I suggest step 1 is really choose the platform. Okay? Pili ka ng isa. Saan mo sila gusto alagaan? Saan mo sila gusto makakonect? I think sa kakaklase ko rin si Mami N sa isang business program, no? Sa India-based naman siya. And sa India, ang pinakasikat is WhatsApp, right? Yeah. Sa WhatsApp kami magkakasama sa isang group chat. Dito sa Pilipinas, pwedeng Telegram groups, pwedeng Viber groups, pwedeng Facebook groups, GC sa mga Facebook, right? And really find a way to bring more people in, right? Kasi itong mga taong to mas connected din. So that's one. Choose one platform and build your community there. Pangalawa is to build deeper connections. Ang best part about communities is it's not going as wide as you can. Ibig sabihin, hindi mo goal na mag 1 million. Of course, maganda, 1 million ka. No. But even if you have like 1,000 people or 100 people and makilala mo isa-isa yon, maging close ka sa isa't isang yon, matulungan mo yung isa't isang yon, and then yung 100 na yon, maging customers mo eventually, okay ka na. Masaya ka na doon. Nagigets niyo po ba? Thumbs up nga if nagigets niyo. Right? Hindi kailangan ng sobrang laking following. Instead, kailangan mo ng lugar kung saan sila maaalagaan. I think people, especially now in social media, sa sobrang dami ng gumagawa ng content, naghahanap sila ng mga tao na pwede nilang makonektan. Pwede nilang masabi na same tayo, parehas tayo ng paniniwala. Go deep with these connections because communities are the next big thing. Wow, ang galing. And these communities are paid communities, no, Coach? Possible. Yeah. They can be free if hindi nyo pa alam kung anong gagawin. But if you know that you can offer them something, make it paid. I love communities, Mami N. I really love paid because paid communities are where you can get the most quality people. Hindi kailangan mahal. Can I share? By the way, back in 2022, I experimented on this idea. Sabi ko, for the next 6 months, I want to build a community. So I called it the Better Me Project. And so the Better Me Project was just meeting people twice a month, okay? And I would teach them about personal development, which is nababasa ko lang din sa libro, pero I'm just sharing it in my own words. 2 times a month, they would pay 1,000 pesos purely online, okay? 1,000 pesos every month. At one point, I had 60 people who joined my community. So again, the math is 60,000 pesos every month. Maganda, maganda. Ganda. Bonus na lang po yun, no? Meron na akong pang extra, pambayad ng bills, di ba? Sinong may ayaw nun? So, it's very important. Again, guys, ilan ang customers ko? 60. 60 people. Hindi ko kailangan ng 1 million. Hindi ko kailangan ng 200,000. 60 people joined my community, my paid community. And then, I earned 60,000 pesos from it, right? Every single month. So, I was getting a lot. On the financial side, very good. But also, like etong 60 people na to, in fact, some of them are my employees right now. Na-build ko na yung connection to them. Now, they're part of my team and they're also creating their own content. So, super helpful talaga siya. So, thank you na for the insights that you shared and thank you also for the opportunities na pinakita mo sa amin. Marami pa akong itatanong kaya lang hindi ko na itutuloy dahil marami tayong questions dito from our audience, Coach, no? So, umpisahan ko dito sa Zoom, ha? So, ano yung first question dito? May nakita ako kanina eh. If you are a brand owner, sabi ni Lan Perez, if you are a brand owner, should you have your own following aside from your business page? Okay, I love that question. And I think, okay, so for context, guys,
guys, okay, pansin nyo naman, di ba? Medyo madaldal ako. But I'll keep my answer short so I can answer a lot of questions. Okay, for that question, matagal na nating naririnig na kailangan yung business mo online. And that's good. So you need to have your business online. However, and this is a secret na nakita ni Mommy N, na na-experience ngayon ni Mommy N. If you learn to build your own personal page and learn how to integrate, pagsama yung personal brand mo at magbenta ng business mo through your personal brand, you're building a long-term success and exit and amplify for all of your businesses. What do I mean? If ang business mo, kailangan meron kang business page, but kailangan meron ka ding personal page. Kasi ang personal page mo ay pang long-term investment mo yan. Okay? Because if you have a strong personal brand, this business will benefit. But if you decide to build another business, it will also be benefit. If you decide another business, it will also benefit because you have a strong personal brand. Are you getting this? Yes. Pansin nyo si Glenda, pansinin nyo si V, girlfriend siya ni Kong, right? Ngayon, kahit ano nang i-launch nila or kahit ano nang i-launch ni Glenda, toothpaste, sabon, lotion, whatsoever, sold out lagi. Bakit? Kasi malakas yung personal page niya, right? So, learn to build that while you're building your business page. Okay? Okay, thank you. Thank you, Coach Alec. Ito may nagtatanong si Alpha Lea Bugarin. Where can we contact Sir Alec Cuenca case we need assistance for content creator? Sumagot na po si Miss Ave, pero paki-repeat, Miss Ave, paki-post uli kung saan siya makokontak sa linktree/co-create/media. So, Yes. ito. Okay, there's a question from Kath Kawagas. How do you know if ready na yung community for an event? I love this question. But bago po, ayan po, sinend po yung Coach Alec ko. Pero pwede nyo po akong hanapin sa Facebook or sa Instagram at Alec Cuenca. And mag-screenshot nyo tong webinar natin or Zoom meeting natin, or kung nanonood kayo sa Facebook, i-screenshot nyo to. I-send nyo po sa Facebook ko or sa Instagram ko. Re-replyan ko po kayo mismo para alam ko na nanggaling kayo and you can ask questions from me there. Okay? I really love doing this. Okay. With Kat. Ang ganda lang nung tanong ni Kat. And by the way, ang tanong ni Kat is for a community. Paano mo alam if ready na yung community for an event? It can also go, paano mo alam kung ready na yung community mo for a product, for a course, or a workshop? My rule of thumb, before I sell anything else, I do what we call an interest check. Okay? Interest check, meaning nagpo-post mo po muna ako, nagpaparinig po muna ako ng medyo subtle lang. Like for example, magpo-post ako sa Facebook ko, hello everyone, nag-iisip ako or nagbabalak ako na maggawa ng course about content creation systems. Meron ba ditong interesado? Comment me, right? And people would comment. If umabot siya ng at least 30 people, then that means people are ready for it. In fact, madali kang ma-sold out kapag more than 30 people ang nagsa-sign up. Okay? But don't get me wrong ha. Minsan, kunyari nag-post ka isang beses tapos ay, 5 tao lang yung nag-comment. Wala na to. No, right? Post again tomorrow. Another 5 people. Post again the next day. For the whole week, start ask people questions. Really talk to them. And marirealize mo na pag nakabuo ka ng, more than 30 people want this. I should build this. Because now they want it more. So I do that interest check. Kung hindi man, ayaw nyo mag-post PM. I-message nyo po sila isa-isa. Huy, friend, okay? La Arnie, Mala, CJ. Magbebenta kasi ako ng ganito. If ever ba interested ka bumili, sabihin nila, uy, ang ganda niyan. Sige, balitaan mo ko, friend. Right? If umabot ka ng 30, you know it's a good business. If sabi, ay, parang yoko na ng ganyan, na-scam na ako, hindi na uso yung mga ganyan. If you keep on getting rejections na, people are not ready for it yet, they don't trust you enough yet, or maybe hindi pa maganda yung product, right? So now, you build from that and get better. So yeah, that's my answer, Mommy Ann. Thank you, Coach. Galing, galing. That's something that I will try. You gave me a tip. Unlimited, yan, interest check. Yeah. So eto, si Alice Malibiran, sabi niyo po, you need to understand your target market. I'm in travel and tours. Paano ko po ito may apply? Thank you po. Okay, Alice, I love your question. Okay, sabi niyo po, you need to understand your target market. I'm in travel and tours. Paano ko po ito ma-apply? Okay, so if you're in travel and tours, ang una mong i-check is yung mga past clients mo. Paano sila mag-isip? What is their demographics or psychoanalytics? Like, saan sila nakatira? Ano yung mga trip nila sa buhay? Ano yung mga bagay na interest din nila? So if mapansin mo na sa travel and tours mo, ang pinaka-target mo ay mga pamilya, right? Families. Ngayon, yung content na gagawin mo dapat family-friendly. Okay? If makita mo, yung mga dati mong clients, mga magbabarkada na tumatakas at bigla na lang nagta-travel pupunta sa Siquijor or sa Siargao. You know, mga Gen Zs to, di ba? So yung content na gagawin mo, dapat ang kausap mo, mga Gen Z, right? If ang target mo is mag-asawa palagi,
couple going on their honeymoon, then dapat ipoposition mo yung sarili mo, gagawa ka ng content na medyo romantic at mapagmahal yung content mo, right? Okay, this is pure business advice, but I'm giving it out to you. So please, i-apply nyo to. Malaking tulong sa inyo to. So again, are you guys getting the point? Like, look at your target market and talk to them. Ngayon, pag magko-content ka na, hindi mo na iisipin na, sino bang makakapanood nito? Hey guys, hindi na hey guys. Alam mo na kung sinong kausap mo and just talk to them. Okay? Thank you so much. Okay, thank you, Coach. So, Sheila Sadsad, Lucena City. What strategy or content can you give if business is service? Service center daw siya ng Epson tsaka Acer. So, kung papasok daw siya sa social media, ano daw yung pwedeng strategy or content? Okay, I love it, no? Asking the exact questions. I love it. Please apply this, no? Sheila, if you're thinking of a strategy, if you have a service-based business, the best thing to do is to, number one, be consistent pa din. Because still, kahit pangit ang content mo, pero lagi kang lumalabas sa phone ng mga tao, ikaw ang maalala nila. Tama po ba? They would know your business. They will always remember you, even if it's not the best. Pangalawa, you need to give them a reason to trust you, which means, ang malaking tulong na content for you are content that shows your BTS. Okay? Content that shows your how you do things. Don't just show your services. Pakita mo talaga paano mo ginagawa yung service na yun. So, pwedeng may BTS ka. Pakita mo, eto guys, eto yung problema nitong printer na ngayon, ganito namin siya aayusin. So ngayon guys, okay na siya. If gusto nyo to, message nyo ako, tulungan ko rin kayo. It can be like that, right? Show the BTS, show the behind the scenes. And again, if you're thinking of a content strategy, and I may not give everyone here a content strategy, my invitation again is to join our upcoming webinar. It's gonna be on June 7, and ang promise ko sa inyo, if you join this, you will get your own content strategy. You will be clear on what you need to do for your business, for yourself, right? So, if hindi ka pa klaro, ano bang content yung gagawin ko? Please join the webinar because I will teach you the exact steps para consistent na magkakaroon ka na ng ganun. Ano daw ang BTS, Coach? Sorry. BTS is behind the scenes. Sorry. I'm really sorry. Na-shortcut ko. Behind the scenes. Okay? Klaro po ba yun, everyone? Thank you, sir. Okay. Behind the scenes. Ibig sabihin, papakita mo kung paano mo ginagawa behind the scenes. Okay. Si Kat ulit, sabi niya wala daw yung basket sa FB at saka sa Instagram yata. Biglang nawala. So how do you redirect or convince your viewers to go to an external link? Oof. I mean, there's so many ways to do it. Kailangan mo lang talagang i-research. Of course, one thing to do them is to, please, eto na lang, assignment mo na lang to, Kat. Okay? Kasi sobrang dami nito. But study ManyChat or DM automation yan, Kat. Medyo malaking ano yan eh. Malaking sakop yan. Okay. So, yun. So, si Frank naman, sabi niya, ano daw ang content na ginawa mo as financial advisor na nakasold ka ng 16 policies? Hindi siya isang content lang, Franks. It's more of teaching. Okay, I think if there's a general concept or theme for the content that I made, ito yung puro educational videos. Pure educational videos. Like, hey guys, ganito mag-budget ng pera. 50-30-20 rule. Hey guys, this is how you grow your money. Hey guys, this is how you change your money mindset. Puro educational. And then by the end, I ask them for something. I ask them their email. I ask them to message me. I don't sell na, hey guys, kung gusto nyo ng bagong insurance, i-message. No. I don't sell that way. Okay? It's different. You got to be able na magbenta ka through DMs, okay, privately and not publicly. But the content I made is purely educational. Hindi mo na magbebenta, kundi giving value. Okay. May mga questions pa tayo na specific, no, sa mga businesses. I suggest mag-sign up kayo dun sa 999 at you will get the answer there. Siguro naman for 999, sulit na yung investment, no? If you can get one thing, ganito tayong mga negosyante, okay? Pag business-minded Pinoy tayo, we think of payment to courses as investment, hindi siya gastos. Dahil magbabayad lang tayo ng 999, pag may makuha tayong isang idea, hindi kailangan 10. Isang idea lang at i-apply natin. Babalik at babalik yung 999. Okay? So, since wala na tayong time, dyan na yung how to get in touch with Coach Alex sa Linktree. Tapos sabi niya, take a picture of this, take a screenshot, tapos ay
ipadala natin sa kanya sa Facebook niya and he will answer personally. No? At remember, kanyang free creator playbook webinar meron daw sa June 7. Ito, may chance pa kayo. So, Yung Mommy N, yung June 7, it's a paid. It's the 999. For the free webinar, I will be sending it for... Wala pa. But I don't know. Maybe I could give it... Again, if you send a screenshot, I can give it to you. Sabi mo lang, galing ako dito, coach. Gusto ko pa matuto ng content creation. Pwede ba akong pakinggan ng free webinar? I'm not sure if I'm gonna run it again this week or next kasi malapit na yung paid event. Pero, so what's the name of the June 7 po? The June 7 is the exact steps na. Like yung action steps na tayo. It's more of like a workshop. Workshop na yun. So, it's called Creator Playbook. Ito pala, Creator Playbook. And this is not free. This is a workshop on June 7. And itong LU.MA/Creator Playbook 2025. This is the registration link. Tama? Yes, Mommy. Okay, great. Awesome. Okay, so thank you very much na lang. Magte-thank you na ako dahil nag-overtime na tayo. Thank you very much, Coach Alec. No, it's been an honor to have you here. So again, remember to sign up sa ating free na newsletter and starter kit sa maminegosyo.com at saka sa mga links ni Coach Alex. So, Coach, may parting words ka ba bago tayo mag-say goodbye? Of course, Mommy N. But before I say my parting words, I just really want to thank you, Mommy N, for this opportunity. Hindi ko talaga matatago ang kasiyahan ko at ang pride ko every time I hear the words Mommy N. Like, I feel na I'm just really happy to be able to help you in finding your content, and it's my honor, will always be my privilege to help you on this mission of empowering business owners and mga negosyante dito sa Pilipinas. Malaking tulong ka sa mundong to, Mommy N, and I'm just happy to be a part of it. So thank you so much sa pag-invite sa akin dito. You are always welcome. My last words for everyone is, of course, number one, I hope I see you on June 7. Promise ko sa inyo, guys. Soli ko pera nyo pag di kayo nag-enjoy at wala kayo nakuha doon. Okay? But more importantly, my main principle in life is your execution must always exceed your learning. Yes. So kung ano man po ang tumatak sa inyo ngayon, i-apply nyo, i-test nyo for yourself. Dahil even the 1% na i-try nyo lang, malaking tulong na yan sa buhay nyo. There's so many things to learn, pero if you're just gonna learn and not apply, useless din po yan. Mas okay na konti natutunan pero maraming in-apply. So that's my prayer for all of you guys. I sincerely pray, whatever your profession is, okay? Whatever your business is, kung sino man ang mga gusto nyong tulungan, use content creation, okay? At this point, this is not just a hobby dahil it's our moral obligation to spread more positivity, spread more motivation, spread more inspiration to the world. So I hope you be a part of this journey of amazing heroes and leaders on social media. Be that part, claim that part, because I know for a fact na lahat kayo na nandito ngayon, you're here for a reason. And maybe this is your calling. So please try it out. Let me know something once you get to try it out as well. So, thank you, Coach. And okay, so thank you, everyone. Until then, keep shining and keep being business-minded, Pinoy. Yan. Thank you, Coach. Thank you sa lahat. Thank you, everyone.